Purihin natin mga napakabait at pinakamamahal na Panginoon Yesu Kristo. God bless your beloved ordained preacher. Let us all pray. Tayo po lahat mga minamahal ko sama-samang dumulog sa trono ng biyaya na ating pinakamamahal na Panginoon Yesu Kristo. Opo, dakilat magpala naming Ama, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo yung pinakamamahal na Panginoong Yesus. Malapanginoon sa hapon ito. Patuloy ka namang mangusap sa amin sa pamamagitan ng mga butil na sa mga salitang ito na siyang salamin ng buhay. Para kami lalakad, Panginoon, sa aming spiritual journey. May it's worthy to receive thy word, O Lord. Panginoon, saganan sa akin, wala pa akong magagawa. Ako'y basahan lamang sa iyong harapan. Hindi ka rapat-dapat. Ngunit ayon lamang sa minarapat mo, Panginoon. Ikaw maglagay ng mga kataga. Tamang karunungan na aking gagamit. Maging daluyan lamang ako ng spiritual pagpapala. At habang aming hiningi ng kapatawaran, layo na ng ibang lingkod, ng lahat ng aming pagsalangsang sa iyong banal na harapan, ay aming sama-samang sinasaway. Pinapalayas ang anumang uri ng demonyong halang na ang kaaway, demons of doubts, hindrances and beliefs cast out right now, in the mighty name of Jesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Magsabi ng Amen. At tayo po'y makabalik sa ating mga kinaupuan. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba inuukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Muli nating iparinig sa mga Panginoon yung ating matutunog at masigabong palakpak para sa buhay na Diyos. Amen? Sabi nga nating mahal na ordained preacher, mga minamahal ko, linggo ng pagkabuhay ngayon. Amen? Sa mga Katoliko. Kaya talagang dapat mga minamahal ko, mas buhay na buhay ang ating po mga responses, mga minamahal ko. Praise the Lord. And I give double honor and respect ang kaukulang paggalang na may pagmamahal ay aking pong pinapaabot sa man of God, sa tao ng Diyos, sa huling propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, ating pong minamahal at iginagalang na Ebangelista Welder Estrada Almeida, at patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo, ang mga ulirang halimbawa na ating pong nakita sa ating pong beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at nariyan ang kanila pong mga butihing mga anak na sila po ang kaagapay, katuwang ng ating pong mga beloved parents in the Lord para patuloy na pangunahan ang ating pong pinagpalang ministeryo ito, mga minamahal ko. At nariyan din ang kanila pong mga itinilagang mga manggagawa, ating mga beloved pastoral workers sa mga siwa ng ating pong beloved ordained preacher ng kanyang minamahal na anak. At sa lahat ng kanilang mga kasamang manggagawa, a blessed afternoon ang aking po ipinapaabot sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon, at sa inyo po aking po mga iniibig na mga kapatid sa mga Panginoon, baguhan mano datihan, sa ating po mga Facebook live viewers na patuloy na umaantabay, at maging sa mga subscribers ng ating YouTube channel. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. At atin na pong tunghayan ang ating pong tema ngayon pong hapon na ito. Nasanay ako rito sa kanang bahagi, mga minamahal ko. At sinasabi rito, a joyful Christian or joyful Christian. Magagalaking Kristiyano. So back to basic tayo, mga minamahal. Amen? Hindi tayo pwedeng pumalaot at tumalakay ng mas malalim na tema habang namamayagpag o ang espiritual na kawalan ng gana, panunuyo, yung dryness, spiritual dryness, at yung coldness na tinatawag panlalamig are gaining ground, ika nga.
One thing is sure, mga minamahal ko, isang tiyak na bagay, ang mahal na Panginoon, ayaw niya na ang ating buhay ay maging miserable. Amen? Amen? Siya po'y napakabait na Ama sa langit. At ayaw niya na ang kanyang mga anak ay maging kawawa, maging malulungkutin. Amen? Hindi man lang makangiti, mga minamahal ko, parang parating Biyernes Santo ang mukha. Amen? Ang mga minamahal ko, hallelujah, napapanahon na atin pong bigyan ng linaw, talakayin, mga minamahal ko, ang pagiging magagalakin natin, sapagkat ito naman talaga ang gusto ng mahal na Panginoon. Now, bago tayo pumalaot, there are 7 health benefits of being glad or gladness na tinatawag. Hindi happiness, mga minamahal ko, sapagkat alam po natin may malaking diferensya between happiness and gladness. At ipapaliwanag ko yun mamaya, mga minamahal ko. Pero sa mga nakakaalam na, magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Number 1, 7 health benefits ng pagiging magagalakin. Ilista ninyo. Amen? Number 1, it protects our heart. So, kung gusto natin ng mas healthier na puso, amen? Mahirap magkasakit sa puso. Amen? We need to be glad. Number 2, gladness makes us younger and attractive. It delays aging. Diba? There are those, mga minamahal ko, na talagang malungkot, depressed, parating stress, mga minamahal ko, ang kanilang buhay, they look older than their actual age. So, mga minamahal ko, nagiging mas bata tayong tignan at mas maganda at guwapo. Palakpakan po natin, ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Yung mga iba nakatanaw sa malayo, parang hindi interesante, mga minamahal ko, hallelujah, yung ating pong pinag-uusapan. Number 3, combats and reduces stress. Sinong gusto namang magkaroon ng stressful living na tinatawag? Magsabi ng amen. Wala naman siguro magsasabi ng amen. Ayaw natin ng stressful life, di po ba? Gusto natin ng mga minamahal ko, masaya na buhay, free of stress, walang masyadong worries. Amen. Hindi, mga minamahal ko, walang masyadong takot sa buhay. Amen. Number 4, happy people have fewer aches and pains. So kung may nararamdaman kayong mga masasakit sa inyong mga kalamnan, ay dahil yan sa tinatawag na unhappiness. Yung hindi pagiging magagalakin. Masyado kayong namumroblema sa buhay. Amen? Number 5, strengthens our immune system. So, malayo tayo sa pagkakaroon ng karamdaman. Diba? Pagka malakas ang ating immune system, so malusog tayo. Number 6, improves our sleep. Sino dito ang gusto ng maganda at masarap na tulog? Magsabi ng praise the Lord. So, be glad. Amen? And number 7, lengthens our life. So, nagpapahaba ng buhay. So, take note of this 7 health benefits of gladness, hindi happiness. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. So, better smile. Tingnan ko nga yung inyong talagang kumikinang ng ngiti, that bright or gleaming smile ngayong araw na ito. Mas gusto nyong nakasimangot o gusto nyong nakangiti? O, sumungiti tayo, mga minamahal.
Amen? Para healthier, happier life, mga minamahal ko. Amen? Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang hirap niyong pasayahin. Ating opening verse, mga minamahal ko. Psalms chapter 100, verse 2, o ang aklat ng mga salmo, aklat ng mga awit, kabanatang 102. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng mga awit, ang kabanata 100, ang talatay 2. Mangaglingkod kayo na may kasiyahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Amen. Napakalinaw naman ang sinasabi ng Biblia. Amen? Ang sabi dito, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. So ibig sabihin lamang nito, mga minamahal ko, hallelujah, tayo maging magagalakin sapagkat He is a happy God that we serve. Amen? He delights in our delight. Siya'y nasisiyahan sa ating mga kasayahan. He's not a killjoy, hindi KJ ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. There's a praise song. Meron tayong inaawit, mga minamahal ko, na papuring awit. Yes, we are a happy people. Yes, we are. Pero parang hindi natin nakikita. Kapag inaawit natin yung papuring awit na yan, mga minamahal ko, parang ang lukot-lukot ng ating pong mga mukha. Kaya, mga minamahal ko, makinig po tayo ng mainam. There are words written in the Bible, mga minamahal ko, na magpapatunay na God wants us to be happy. Amen? Words like, rejoice evermore. Be of good cheer. Magalak kayong totoo. Do not be afraid. Be thankful. Lift up your head. Itong mga katagang ito, mga minamahal ko, nagpapatunay lamang na gusto niya na maging magagalakin ang kanyang mga anak. Amen? Amen? Puri natin pinakamamahal ko. He wants us to be joyful. He wants us to live a joyful life. Hindi stressful, hindi, mga minamahal ko, full of worries na tinatawag. Kaya as good influencers, yes, tayo po mga minamahal ko ay tinatawag na influencers of this world. Tayo po ay tinawag ng mahal na Panginoon at itinalaga sa pagiging mga minamahal ko influencers of this world. At kung gusto natin talaga maging epektibo na influencers of this world, we need to have a positive outlook. Pag sinabing positive outlook, mga minamahal, yan po'y positibong pananaw. Ang positibong pananaw ay nagbubuhat sa isang magagalaking puso. Pakatandaan po natin yan, mga minamahal ko, hallelujah. An aura of joy should be depicted. Kinakailangan makita yan. Mabanaag sa atin po ang mga mukha, mga minamahal ko. Amen? Ang kagalakan. Para mga minamahal ko, hallelujah, hindi na tayo mahirapan. Meron tayong tinatawag na personal soul winning. Diba? Mukha pa lamang natin, mga minamahal ko, naiinganyo na sila, na mamagnetize na sila, mga minamahal ko, na lumapit sa Kanya at maglingkod kay Jesus. Palakpakan po natin mong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Nagtataka yung mga makasalibutan na ating nilalapitan. Ano bang meron kayo?
Ano bang meron sa inyo? Ano bang nasa inyo? Siguro ang yayaman ninyo, para kayong walang problema sa buhay. Hindi nila alam, mga minamahal, kung minsan walang laman ang ating mga wallet. Pero actually, rich po tayo in our own right. Amen? Kasi years tayo, mga minamahal ko, of eternal life. Hindi lamang eternal life, kundi years tayo, tagapagmana po tayo, mga minamahal ko. Hallelujah, ng kayamanan ng langit, mga minamahal ko. Amen? Kaya mga minamahal ko, don't behave, mga minamahal ko, na tayo po'y kawawa. Mayaman tayo. In our own right, mga minamahal, sapagkat tayo po'y mga anak ng Diyos. Maaring, dito to yan, Brother Well, bakit ako nagdidildil ng asin ngayon? Ba't wala akong maipamasahe? Ba't hindi ako makabayad ng mga aming electric bills? Sa ngayon, dumaranas ka ng kawalan. Pero, hindi yan magtatagal, kapatid. Lilipas din yan. Amen? May katapusan ng lahat ng bagay. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Our gladness, the gladness in us, na tinatawag, would speak more than words, mga minamahal ko, para tayo po'y makaakay, makaakit ng kaluluwa na lumapit kay Jesus. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Ano bang nakikita sa atin? Tinatanong nila, ano bang meron kayo? Ano bang nasa inyo? Walang iba, kundi ang gloria ng mahal na Panginoon. Ang kaluwalhatian ng Diyos ang nakikita sa atin. Amen? Kakaiba. Kapag tinignan nila, mga minamahal ko, ang mukha ng isang tunay na anak ng Diyos, they see the glory, amen, of God in us. Pero kung tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ang ating po mga mukha ay parang pinagsakluban ng langit at ng lupa. Nagbibehave tayong parang nalugi o bangkaroting negosyante. Sabi ko nga, parating Biyernes Santo ang mukha, sino kaya ang lalapit? Ay, bakit kapatid? Para kang nalugi. Ay, sinong maiinganyo natin, mga minamahal ko? Amen? Na maglingkod sa Diyos. Kung tayo, mga minamahal sa ating mga sarili, mga minamahal ko, hallelujah, hindi natin maipakita ang kagalakang ating nararamdaman. Amen? Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. We are the light and the salt of this earth. Tayo po ang asin at ng ilaw ng sanlibutan ito. Amen? Ngunit tila yata hindi natin naunawaan ng mainam ang mas malalim at malawak na kahulugan ng pagiging asin at ilaw ng sanlibutan ito. Basahin muna natin, mga minamahal ko, ang mga bersikulo. Aklat ng Mateo, diretso na po sa Tagalog, kabanatang 5, ang talatay 13 hanggang 16. Kindly. From the book of Matthew, chapter 5, verses 13 up to 16. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Mateo, kabanatay 5, talata po ay 13 hanggang 16. Ito po ang nakasulat, kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw. At lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Amen. Ang mahal na Panginoon maglangis at magpala sa kanyang mga banal na salitang ito. Mga bersikulong, mga minamahal ko, nagsasabi na tayo po ay asin at ilaw ng sanlibutan ito. Ang sabi nga, mga minamahal ko, ano pa ang magiging silbi ng asin kung ito'y tumabang? Diba? Hindi natin magagamit. Useless.
tatapon na lamang at yuyurakan ng tao. Dati ang asin, mga minamahal, ng mga unang panahon ay talagang it's a price commodity. Talaga kasi, mga minamahal ko, noong mga araw, wala pang refrigerator. Amen? So hindi nila may store yung mga isda, mga karne. Amen? So ang ginagawa nila, mga minamahal ko, inaasnan. So meron silang dried fish at mga minamahal ko, dried meat. Amen? Kung ang asin daw ay tumabang at ang ilaw, mga minamahal ko, hallelujah, ay ilagay sa isang, mga minamahal ko, lalagyan, mga minamahal ko, at itago na lamang doon sa silong ng kama, mawawalan ito ng kabuluhan. They need to see what is in us. Yung tinatawag na the light of gladness. Para sila po ay mailawan sa nagdidilim in this dark and gloomy world na tinatawag. Itong nagdidilim na sanlibutan ito dahil sa kasalanan at sa katampalasanan. Nakita nila ang liwanag na nasa atin. Makita nila si Kristo na nasa atin, mga minamahal ko, at tahakin nila ang daan papuntang kaharian ng Diyos. Amen? Papunta sa kaliwanagan, hindi sa kadiliman. And they need to savor, taste the salt which is in us. Yung preservative effect ng isang asin, mga minamahal ko, for this rotten world na tinatawag. Nabubulok ang sanlibutan ito dahil, mga minamahal ko, hallelujah, talagang yung mga asin ng sanlibutan tayo, kung minsan ay hindi kumikilos. Hinahayaan natin, mga minamahal ko, na mabulok, mga minamahal ko, ang sanlibutan. Pero mga minamahal ko, hallelujah, talagang nakaka-bless tignan. Kumilos ang mga anak ng Diyos nung nakaraang 36-year church anniversary at talagang humilera ang mga maraming kaluluwa, mga minamahal ko, hallelujah, na tumanggap sa ating dakilang Diyos. All we need is follow-up. Amen? Amen? So hindi pa natatapos yung ating pagiging asin. Amen? Nang sanlibutan ito, mga minamahal ko, hallelujah, there are more works to be done in the vineyard of the Lord. Palakpakan po natin ang mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Now the challenge is how to stay joyful. Lalo na kapag dumarating yung mga pasakit sa buhay. Mga negatibong sirkumstansya ng buhay. Mga madidilim na bahagi ng ating pong mga buhay. Ang hirap sumaya kapag ang nararamdaman mo talaga ay kalungkutan. Hindi ko po sinasabi na itago natin that we hide our true feelings. That we pretend to be happy when actually we are sad. Pero mga minamahal ko, hallelujah, huwag naman nating hayaan na talagang forever na tayong malugmok sa kalumbayan, sa kalungkutan. Ang mga anak ng Diyos ay mga winners in life, hindi mga losers. Pumalakpak ang mga winners in life na mga anak ng Diyos. Ang sabi nga ng banal na kasulatan, we are more than conquerors in Christ. So we see to it that we are victors, not victims of circumstances. Amen? Amen? On top of the situation, hindi, mga minamahal ko, hallelujah, talagang biktima ng sitwasyon na tinatawag. That is why we prefer to have gladness than happiness. Ito yung pagkakaiba, mga minamahal ko, na pag-aralan na natin noon-noon pa. Pero baka nakalimutan na natin. Meron pong kaibahan ang happiness and gladness. Happiness is something external. Shallow, mababaw. Nakadepende siya, mga minamahal ko, sa external circumstances ng buhay. Kapag ika'y masaya ngayon,
Amen? Ang saya-saya mo. Ngunit kapag ka nakatanggap ka ng bad news, sad news, may namatayan, o kaya mga minamahal ko, hallelujah, merong nawala, o mga minamahal ko, may masamang nangyari, kagad-agad, ang happiness ay nawawala. Kasi nga, dependent siya sa circumstansya ng buhay. But gladness is something deep within. Nandito sa loob at hindi basta-basta maalis yan. Ang kagalakan mo sa iyong puso sapagkat yan ay Holy Spirit supplied. Palakpakan po natin ating mong pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So alam na po natin, amen? Ang kaibahan ng happiness between gladness. Kagalakan sa kasiyahan. Mababaw ang kasiyahan. Mas malalim, mga minamahal ko, hallelujah, ang kagalakan. Kaya, mga minamahal, mas pinili nating, mga minamahal ko, hallelujah, gamitin yung gladness, amen, sa topic na ito. Now, sabi ko nga, mga minamahal ko, hallelujah, hindi tayo pwedeng malugmok habang buhay. We need to rise up, tumayo. Move on. Amen? Kapag nadarapa, mga minamahal, kung hindi tayo babangan, ano mangyayari sa atin? Malulugmok tayo, mga minamahal ko, at mawala na ng pag-asa. Good as dead. Pero kung tayo po ay tatayo, magpapagbag at hahakbang muli, mga minamahal ko, hallelujah, at kukuha muli ng kalakasan sa mahal na Panginoon, then we can go on, mga minamahal ko, hallelujah. Hindi pa huli ang lahat, may pag-asa pa, mga minamahal ko, hallelujah. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So kapag may pinagdadaanan tayo sa ngayon, anong dapat natin gawin? Pagdaanan na lamang natin yan. Let it pass. And take advantage of the learning experience that we will derive from it. Kasi matatapos din ang lahat. May katapusan ng lahat ng bagay. Hindi pwede, mga minamahal ko, puro na lamang trials. Hindi na lang pwede puro kalungkutan, puro kawalan. Amen. Lilipas din ang mga madililim na parte ng ating pong mga buhay. Amen? Anak tayo ng buhay na Diyos. Anak tayo ng pinakamayaman, mga minamahal ko, King of Kings and the Lord of Lords, mga minamahal ko, pakatandaan po natin yan. Ang sabi ng Ecclesiastes, kabanatang 3, ang talatay 4, merong season for everything. There's a season for everything. Merong kapanahunan ng lahat ng bagay. Amen? Ang sabi nga, panahon ng pag-iyak. Basahin natin, mga minamahal ko. At meron din namang panahon ng pagtawa. Hindi naman puro iyak, iyak ng iyak, puro kalungkutan, wala ng kasiyahan, wala ng kagalakan. Hindi naman yun ang mga minamahal ko, tunay na larawan ng buhay. Amen? Amen? Maaring tayo, mga minamahal ko, ay dinidisiplina ng mahal na Panginoon. Tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay nililinis ng mahal na Panginoon. Pero pagkatapos na tayo po'y madisiplina at malinis ng mahal na Panginoon, then there's, mga minamahal ko, kaginhawaan na darating. Lahat ay magsabi ng Amen. Ecclesiastes, kabanatang 3, ang talatay 4. Candy. Amen. Ito pong nakasulat, panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa, panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw. Amen. Amen? Ang sabi nga, there's a season for everything. Meron daw panahon ng pag-iyak, a time to weep, and a time to laugh. Panahon ng pag-iyak at panahon naman ng pagtawa. A time to mourn and a time to dance. Panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw. So tama na. Yung mga misconceptions, mga hang-ups natin sa buhay, mga hugot natin sa buhay. Ganito na talaga ako, Brother Noel. Ipinanganak talaga akong mahirap, api-apihan. Wala pong ganon.
That's self-pity. Huwag ganyan, mga minamahal. Amen? Anak tayo ng hari ng mga hari. Amen? Ang sabi ko nga, hindi nais ng Diyos na maging kawawa tayo, miserable ang ating mga buhay. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. There has to be that proper perspective in life. Tamang pananaw, pagtingin sa buhay. Uulitin ko na naman, mga minamahal ko, hallelujah, yung age-old wisdom from a carrot, an egg, and a coffee bean. Hindi naman natin, mga minamahal ko, hallelujah, masasabihin, hindi natin alam ang itsura ng carrot. Amen? Masarap at tsarahin yan. Amen? Kindly, mga minamahal ko, hallelujah, paki-flash sa screen. Yung wisdom, mga minamahal ko, hallelujah, this age-old wisdom, mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi nga diyan, mga minamahal ko, what do you choose to be? So perspective in life, pananaw sa buhay. Anong gusto mo sa tatlong ito? A carrot, an egg, or the coffee bean? Sinong pipili ng carrot? Sinong pipili sa egg? Sinong pipili sa coffee bean? Magtaas ng kamay. Ayaw natin. Hesitant tayo magtaas ng kamay. Wala namang mga minamahal tamang sagot dito, mga minamahal. Sinong pipili sa coffee bean? Magtaas ng kamay. So ito yung wisdom, mga minamahal. Nakalimutan na natin. Amen? Magsabi ng amen. So mga minamahal, kinakailangan natin mga minamahal, liwanagin ulit. Once and for all. This time around, mga minamahal, kung maging attentive tayo, para hindi natin nakakalimutan. Ang dami mga magagandang aral, mga minamahal ko, na lumalagpas lamang. Dapat marami na tayo mga learning takeaways kung talagang nagkakaroon tayo ng notes. Amen? Ang mga kabataan, talagang, sinong kumpleto ng notes, mga minamahal, mula noon pa sa mga preachings, mga minamahal ko, magsabi ng praise the Lord. Kakaunti. So ito, mga minamahal ko, hallelujah. Pare-parehas, mga minamahal ko, na sinubject, mga minamahal ko, inilagay itong tatlong ito, yung carrot, yung egg, at yung coffee bean, sa isang kumukulong tubig, which symbolizes the storms of life. Boiling temperature, mga minamahal ko, ang init-init yan. Mga minamahal ko, amen? Ano bang 100 degrees Celsius ba? Amen? Ang boiling point? Amen? Sino mga science teacher dito? Amen po ba, mga teachers? Amen? O, umokay sila. So pare-parehas, mga minamahal ko, na iniligay sa kumukulong tubig. Una, yung matigas na carrot, pwede rin potato, actually. Yung matigas na carrot, nung nilagay sa kumukulong tubig, anong nangyari sa kanya? Anong nangyari? Yung matigas na carrot ay lumambot, bumigay. Sinasabi nila, meron tayong naririnig na kasabihan, when the going gets tough, the tough gets going. Pero hindi totoo yun. When the going gets tough, the tough softens. Diba? Yung talagang matipuno, yung talagang matigas, lumalambot kapag ka, mga minamahal ko, severe trial na. Ang sakit-sakit hindi ko makayanan, hindi ko matanggap na mga pagsubok. Kaya yung mga talagang matatapang, matitigas, lumalambot, bumibigay, mga minamahal. While that breakable egg, malambot. Teka, yung mga iba hindi yata nakikinig, hindi yata interesante. Mga minamahal ko, hallelujah. Tigilan muna natin yung pagsasurf sa ating mga cellphones, mga minamahal ko. Amen? Please lang.
Isang oras lang, mga minamahal ko, sa bahay, marami tayong pagkakataon, hallelujah, na talagang makapag-serve sa ating mga cellphones. Pero dito sa church, please lang, wag. Yung egg, mga minamahal ko na malambot, mga minamahal ko, madaling mapisa. Nung inilagay sa boiling water, anong nangyari? Naging matigas. Pag matigas, mga minamahal ko, hallelujah, kasing hulugan na rin yan ng naging bitter sa buhay, mapait sa buhay, naging galit sa mundo. Amen? Naging matigas, walang puwang ang pagpapatawad sa kanyang puso. Pero yung coffee bean, anong nangyari? Nung inilagay sa boiling water, kumukulong tubig, yung coffee bean, yung butil ng kape, ito ay natunaw. Pero bagamat natunaw, anong nangyari? Kinulayan niya at binigyan ng lasa yung boiled water. Anong moral of the story doon? He's on top, mga minamahal ko. Hindi siya nagpatinag, nagpa-apekto sa sitwasyon, kundi mga minamahal ko, kinulayan niya, binigyan pa niya ng lasa, yung boiled water, gaano man ito kainit. Mga minamahal ko, hallelujah! Nakita pa rin niya yung positive side of everything. Amen? A matter of perspective. Pagtingin natin sa buhay. Bagamat masakit na pangyayari, pero mga minamahal ko, still, meron tayong lesson na natutunan, di pagpapala pa rin. Dahil sa mga pagsubok na yan, naging mas matatag tayo, pagpapala pa rin. Dahil sa mga pagsubok na yan, kawalan na yan, mas lalo tayong lumapit, tumalangin sa Diyos. Mas malaking pagpapala yun, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal ko, Panginoon. Life is a choice. Amen? Ang buhay natin na ito, mga minamahal ko, isang pagpili. So we can choose, mga minamahal ko, to be glad. Kahit na hindi maganda ang mga sirkumstansya na mga pangyayari sa ating mga buhay. Kasi nga, choice nga eh. We can choose to be glad. Kahit na mga minamahal ko, nakakalungkot yung pangyayari. Hindi yan magawa ng mga hindi Kristiyano. Sapagkat wala silang kagalakan na nagmumula. Joy is something, mga minamahal ko, hallelujah, within, supplied by the Holy Spirit of God. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah. Yes, in everything, mga minamahal ko, in trials. Brother Noel, nasa kahirapan ako, nasa matinding kahirapan ako ngayon, Brother Noel. Marami akong mga bashers, mga umuusig sa akin. Yes. Valid, mga minamahal ko, yung ating pong mga nararamdaman na yan. Nakikita na yan. Pero come to think of it, mga minamahal ko, hallelujah. Sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, ang mahal na Panginoon na hindi natutulog. Atin po ba mga minamahal ko, nagtataka tayo, bakit special mention ang mga Macedonian brethren, mga Macedonian Christian, kay Apostle Paul, ginawa silang role model, mga minamahal ko, pagdating sa kahirapan, kasi ordinarily and naturally, kapag mga nakakaranas ng kahirapan ng tao, mga minamahal ko, ay talagang hindi mo yan, mga minamahal ko, talagang may inganyo, mga minamahal na sumama sa mga ambagan. Magpapa-exempt yung mga yan, mga minamahal ko, sabagat ikakatuwiran nila, wala kaming kaya. Mahirap pa kami sa daga. Pero Apostle Paul attested to the Macedonians, mga minamahal ko, hallelujah, yung grabe, mga minamahal ko, hallelujah, na generosity coming from their hearts despite their hardships in life. Kahirapan sa buhay.
Nang sabi nga ni Apostol Pablo, nagpapatotoo ako at ipinapatotoo ko, ang sabi ni Apostol Pablo, 2 Corinthians, 2 Korinto, kabanatang 8, ang talatay 2, mga minamahal ko, na kung paanong sa maraming pagsubok sa kabigatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwan at ang kanilang malapis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. So mga minamahal ko, hallelujah. Huwag kang, kumbaga mawalan ng loob, kapatid, kung ikay dumaranas ng kahirapan sa ngayon, o ikay nawalan, you suffered a loss, cheer up, ang sabi naman ng Panginoon. Kapag tayo'y nawawalan, pinapalitan din naman ng mga Panginoon ng masigit at higit pa. Amen? Amen! Ang Diyos ay hindi lamang nagpapayaman, ay hindi lamang mga minamahal ko, hallelujah, di ba? Is in control of everything. Kung mahirap na ngayon, pwede kang gawing mayaman ng Diyos. Kung luluubin niya. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah. Even in persecution. Yan ang nararanasan ng mga anak ng Diyos. Ay grabing pag-uusig ng aking kapitbahay. Talagang hindi niya matanggap na dating kasama niya ako sa inuman ngayon. Talagang masama ang loob niya sa akin. Hindi na raw ako nakikibagay. Nakikisalamuha sa kanya. Hindi na raw ako ma-reach, di ba? Ganyan ang mga sinasabi nila. Iba ka na ngayon. Parang hindi ka dating kabarkada. Yan ang mga patutsyada, mga minamahal ko ng ating mga kapitbahay, ating mga dating mga kaibigan. Amen? Pero mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi ng Mateo 5, mula talatang 10 hanggang 15, mga minamahal ko, isa-isa po nating basahin ang mga talatang ito, kindly. Dito po sa aklat po ng Mateo, kabanata po ay 5, talata po ay 10 hanggang 15. Ito po ang nakasulat. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mga galak kayo at mga sayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit. Sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanglibutan, ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang... Excuse me, mga kapatid. I stand corrected. Hanggang 12 na lamang, mga minamahal ko. Hallelujah. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they thy prophets which were before you. So mga galak at magsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din naman ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. So, talagang parang natural na sa ating mga buhay, sapagkat tayo nga po, mga minamahal ko, kung ang ating pong Panginoon ay inusig, ang kanyang alipin din naman ay pag-uusigin. We're no greater than our Master. Amen? Hindi tayo higit sa ating Panginoon. So, given na yan. Pero ang sabi nga, blessed are they, mapapalad yung mga pinag-uusig dahil sa katwiran, sapagkat mamanahin nila ang kaharian ng Diyos. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. May ganti, may reward ang mahal ng Panginoon habang tayo po ay inaalimura, tinutuya, pinag-uusig, mga minamahal ko, hallelujah. Ang tanging nasasambit lamang, ang tanging tugon na lamang ng tunay na anak ng Diyos. Praise the Lord. So be it. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. So pwede tayong gumiti. Sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng mga matitinding pagsubok sa buhay, sa gitna ng kawalan, we can still smile.
Amen? Nakakatanda ang nakasimangot. Ang depresyon, mga minamahal ko, dumadami ang wrinkles. Ayan ang mga kababaihan na dumami ang kanilang wrinkles sapagkat matanda na silang tignan. Amen? Amen? Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Di ba may popular song, ngunit makasalibutan, pero mga minamahal ko, hallelujah, di ba? Tawanan mo ang iyong problema. Amen? Amen? So, mungiti lamang mga minamahal ko, hallelujah. Hayaan naman ang Panginoon, hallelujah, na talagang gumawa ng kaparaan. Amen? With us, mga doing everything, mga minamahal ko, na malampasan, sapagkat tayo nga po, mga minamahal ko, yung mga mananagumpay, more than conquerors in Christ, meron tayong gagawin. Hindi naman pwedeng mga minamahal ko, hallelujah, talagang hahayahay na lamang tayo. Meron tayong dapat gawin. Amen? Amen? Binigyan tayo ng kapangyarihan ng mga Panginoon na talagang binigyan tayo mga minamahal ko ng karunungan para maging mananagumpay. Gamitin natin yan, mga minamahal ko. Amen? To rise up from adversity, ika nga. Kung kahirapan, mga minamahal ko, gumawa tayo ng kaparaanan para makahulagpos sa kahirapan. Kung kalungkutan, mga minamahal ko, ang dami nating dahilan para maging masaya. Kung nawalan tayo, mga minamahal, papalitan ng mga Panginoon. Amen? Kung tayo pinag-uusik, mga minamahal ko, hallelujah, isipin na lamang natin, great is our reward in heaven. Puri natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Di tayo pwedeng mabuhay sa stress. Ang mga ilan, mga ilan, pilit talagang hinahabol ang pera. Kaya nai-stress tayo. Di ba? Ang pera habang hinahabol mo yan, nagpapakipot. Totoo po ba o hindi? Pero subukan mo, mga Panginoon, unahin mo muna ang kaharian at ang katuwiran ng mga Panginoon at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag na lamang sa iyo ng mga Panginoon. Amen? Anong sikreto? Para manatili ang ating kagalakan. Yun po mga minamahal ko ang challenge How to stay joyful. Dahil ka nga, hindi naman tayo robot, mga minamahal ko na walang damdamin. Amen? Minsan talaga mga minamahal ko, hallelujah, lumalambot tayo, bumibigay tayo sa mga negatibong sirkumstansya ng ating pong mga buhay. Ang sabi dito mga minamahal ko, live a life of praise and thanks. Mamuhay tayo mga minamahal ko sa pagpupuri at sa pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Amen? Why not spend time with the true source of joy? Pag sinabing spend time, mga minamahal ko, nangangahulugan yan yung pagdalo po natin ng 3 times a week. Mga minamahal ko, hallelujah. The more we spend time with the true source of joy, mas lalong nagiging joyful ang ating mga buhay. Make sense? O hindi? Make sense po ba o hindi? Make sense, di po ba? Spend time with the true source of joy. Sapagkat mga minamahal ko, kung magiging Sunday Christian na lamang tayo, mga minamahal ko, magiging malnourished tayo. Di ba? Kahit bakit hindi tayo healthy, spiritually. Bakit nai-stress tayo? Ay, habol tayo ng habol sa pera. Balik ta rin natin. Hayaan natin na humabol ang pera sa atin. Amen? Amen? Ayaw niyong maniwala. Di ba? Ang sabi ng mga minamahal ko, parating binabanggit, hindi lamang hahabol ang kayamanan, kundi ang pagpapala, di ba? O-overtake pa sa atin ang pagpapala ng Diyos. So, mga minamahal ko, hayaan mong humabol ang pera. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. So, live a life of praise and thanks. Ito lamang yung pinakasusi, mga minamahal ko, how to stay joyful, para manatili tayong talagang may kagalakan. Sapagkat ika nga mga ang hirap isustina ng kagalakan. Amen? Amen? Challenge talaga, mga minamahal ko. Hallelujah. Diba? Ang sabi nga mga minamahal ng kinakanta ng mga beloved youth and singles choir, talagang every time mga minamahal, maririnig ko pong awiting ito, mga minamahal ko, talagang naantig
Nangaanting ang ating pong mga puso, mga minamahal ko. Turuan mo ako magpasalamat sa panahon na ang katagang ito'y mahirap, mabigkas o bigkasin. So mga minamahal ko, hallelujah. Talagang kung mga minamahal ko, kung tayo po'y binabagyo talaga ng mga pagsubok, ang hirap, sabihin yung salitang, salamat, mahal na Panginoon. Nagkagalit tayo, yes, valid yung mga reaksyon na yan, yung mga damdamin na yan. Kini-question natin ang mahal na Panginoon. Bakit ako mahal na Panginoon? All people, bakit ako? Why? Puno ng mga whys ang ating mga isipan, ang ating mga puso. Ang hirap sabihin ng katagang pasasalamat sapagkat tao lamang talaga tayo. Pero kung mga minamahal ko, hallelujah, talagang sincero tayo, mga minamahal ko, hallelujah. Alamin natin, mga bak tayo nakakaranas ng ganito, anong layunin ng malang Panginoon, anong purpose ng malang Panginoon. Amen? Bakit tayo nakakaranas ng mga dagok sa buhay? Hindi naman gusto ng mga Panginoon, parusahan lamang tayo. Hindi naman ganyan ang malang Panginoon, di po ba? Hayaan na lamang tayo mga minamahal ko, kagaya ng mga hugot natin, ay talaga, ganito na talaga ako, brother. Tanggap ko na talaga ako'y destined and born to be poor. At api-apihan, walang ganon. Hindi ganon ang mahal na Panginoon. Amen? Ay, biktima lang yun yung mga, natin, mga nag-iisip po natin, mga minamahal ko, out of self-pity. Pero hindi totoo yan, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, last 2 verses, mga minamahal ko, hallelujah, na maging, mga minamahal ko, mabuhay sa pagpupuri at pagpapasalamat. Ito ang susi, mga minamahal ko, sa isang magagalaking buhay. Amen? For us to be joyful, mga minamahal ko, delightful, mga minamahal ko, hallelujah, exceedingly glad na tinatawag, mga minamahal ko, hallelujah. Psalms chapter 30 verses 11 up to 12, last 2 verses na po tayo, mga minamahal ko. Amen. Dito po sa aklat ng mga awit, ang kabanata 30, ang talatay 11 hanggang 12. Iyong pinapaging sayaw sa akin ang aking tangis, iyong kinalagang aking kayong magaspang, at binikisan mo ako ng kasayahan, upang ang pagluwalhati ko ay umawit na pagpupuri sa iyo at huwag maging tahimik. O Panginoon kong Diyos, ako'y magpapasalamat sa iyo magpakailanman. Amen. O Panginoon kong Diyos, ako'y magpapasalamat sa iyo magpakailanman. So, walang pinipili ang pagpapasalamat. Hindi lamang sa panahon ng kaginhawaan, sa panahon na tayo sagana. Amen? Hindi lamang sa panahon, mga minamahal ko, na talaga dumadagsang pagpapala. Kundi sa panahon din naman, mga minamahal ko, ng kawalan, ng mga pagsubok, ng mga dakok sa buhay. Magpasalamat pa rin. In everything, give thanks, for this is the will of the Lord. Sa lahat ng bagay, magpasalamat, sabagat ito ang kalooban ng malapayan. 1 Thessalonians. Amen? Amen? Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo lahat, mga minamahal ko, tumayo. Turuan tayo ng mahal na Panginoon na maging mapasalamatin, maging magagalakin. Rejoice evermore. Hallelujah. Bakit ba may panahon kay hirap pumawi? Namnamin natin, mga minamahal ko. Dahil natin Ang bawat liriko ng awit. ayaw ng ating tinig. Dahil sa pagsubok, O Diyos, na sa akin ay nakapalit. Tila mga Hindi sa limang silid. bakit ba may panahon tila wala hanapin man sa dalangin ko Hallelujah. hindi ko matawa
iyong naririnig ang aking So loving Father, hallelujah. sa'yo'y nililibig. Turuan mo ako, O Diyos ng pasasalamat, sa panahon ang katagang ito ay mahirap mabigas. Turuan mo ako kung paano magalak sa panahon ang tuwa ay aking hinahanap. Bakit na may panahon ang suliranin, pumapatak parang ulan, parang bagyong dumarating. Ngunit alam ko, O Diyos, sa kabila nitong dilim, sa likod nitong ulan, may araw na naglilingning. Turuan mo ako, O Diyos ng pasasalamat, sa panahon ang katagang ito ay mahirap mabigas. Turuan mo ako kung paano magalak sa panahon ang tuwa ay aking hinahanap. Ako, O Diyos ng pasasalamat, sa panahon ang katagang ito ay mahirap mabigas. Turuan mo ako kung paano magalak sa panahon ang tuwa ay aking hinahanap. Turuan mo ako, O Diyos ng pasasalamat, sa panahon ang katagang ito ay mahirap mabigas. Turuan mo ako kung paano magalak sa panahon ang tuwa ay aking hinahanap. Hallelujah, hallelujah. Turuan mo sa pasasalamat, sa panahon ang katagang ito ay mahirap mabigas. Turuan mo ako kung paano magalak sa panahon ang tuwa ay aking hinahanap. Sinasabi niya, how can we smile when our eyes are full of tears? Paano tayo ngingiti? Ang ating mga mata ay puno ng luha, tigmak ng luha. Ang mga binamahal ko, hallelujah. Hinahanap ng Diyos yung ating unconditional, unwavering, mga binamahal ko, thanks to Him. Hindi lamang sa panahon ng kasaganahan, hindi lamang sa panahon na tayo'y malusog, kundi sa panahon din naman, mga binamahal ko, na tayo po'y may dinaramdam. Panahon ng kasalatan, ng kahirapan, ng kawalan. Panahon, mga binamahal ko, hallelujah, na mahirap talagang mabigkas. Mahirap panatiliin ang kagalakan. Pero mga minamahal ko, hallelujah, siya lamang po ang tanging mga alip. Yes, we can be comforted. Pwede tayong damayan ng ating mga loved ones, pero may limitasyon. Hindi nila kayang ibigay ang pagdamay
na kasi mga minamahal ko, hallelujah, tindi, higpit ng pagdamay ng Diyos. Kapag niyakap tayo ng malapay, when God embraces us, mga minamahal ko, then we will forget everything. Mapapalitan ng kalungkutan ng kagalakan. Mapapalitan ng kagalakan ang anumang kalumbayan. Ngingiti tayo at sasabihin natin, I'm a conqueror in Christ. I'm an overcomer. I'm a winner in Christ. Ang hina na yung pinagkabawal ng Panginoon. Hallelujah. Awitan pa natin mo pinagkabawal ng Panginoon. Turuan mo, Lord, teach us to become joyful. pasasalamat. Lord, embrace us. Ang katagang ito ay mahirap, mabigas. Turuan mo ako. Strengthen us, Lord. Hallelujah. Sa panahong ang tuwa ay aking hinahanap. Turuan mo ako, O Diyos ng pasasalamat. Sa panahong ang katagang ito ay mahirap, mabigas. Turuan mo ako kung paano magalaw. Sa panahong ang tuwa ay aking hinahanap. Sa panahong ang tuwa ay aking hinahanap. Hallelujah. Oh, great award, the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kaya bumawin naman ko'y darako sa hallelujah sa ating mga pangangailangan. Ngunit ating po munang unahin ang pangangailangan ng ating pong na iglesia, ang patuloy na kalusugan, kalakasan, mahabang buhay, dagdag na mga taon para sa ating pong minamahal at iginagalang na Evangelista Weldes Radalmeda. Hallelujah. Make an intercessory prayer for them. Pati ng ating pong mga manggagawa. Hallelujah. We see to it and sa ating mga panalangin sa bah. Hallelujah, hallelujah. Ating po silang naisasama. Pray for one another. Magpanalanginan ang bawat isa. Hallelujah, hallelujah. Pabutakilang Diyos sa magbanal. Magkapangyarihan sa laman ng Panginoon. Wala kaming gustong unahin sa aming mga panalangin. Ang aming kahilingan ito. Nadugdugan mo pa ang buhay ng aming minamahal Evangelista Weldes Radalmeda. Kalusugan, ibayong kalakasan. Hallelujah. Grande mo, Lord. Hallelujah. 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 Pati na kanyang babal sa buhay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. 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 Sa ating mga personal intentions. Hallelujah. Patong po natin ang ating mga kalimang kamay sa parte ng ating mga karamdaman. Habang ating po mga kanang kamay ay manatiling nakapatong sa ating mga ulunan. Let us all pray. Dakilang Diyos sa pagbanal mo kapangyarihan sa lahat ng Panginoong Isus. Hallelujah. Lahat, hallelujah. Ay mga kahilingan, mga concerns po namin, mga Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aming dinudulog sa iyo, Pana. Wala Panginoong Isus, pati mo niyo mga karamdaman. Hallelujah, mga pasakit sa buhay. Bigyan mo ng kagaanan, mahal na Panginoon. Hallelujah. All sicknesses and diseases cast out in the mighty name of Jesus. Demons of diabetes, heart disease, leukemia, TB diabetes, cancer, leukemia, cast out in the mighty name of Jesus. Poverty cast out in Jesus' name. Be spiritually blessed in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let us all shout. Huwag magbibiro mga minamahal ko. Hallelujah. At mga heavenly language. Amen? Ano nakaraang linggo, mga minamahal ko, hallelujah, masanay tayo sa mga katagang ito, mga minamahal ko, sapagkat talagang yun na lamang, mga minamahal ko, ang ating pong talagang magiging bukang bibig sa kalangitan. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. 3 times, mga minamahal ko, sabay-sabay po tayo.
Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the mighty name of Jesus. At tayo po mga minamahal kay Dara ko sa ating mga mahalagang announcement. Narito po ang ating mga beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord.